Magandang araw lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Jose nyo po sa ating lahat. Ngayon ay June 11, 2026 at nasa 21st episode na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa paboritong Thursday habit ng bawat pamilyang San Joseño. Ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live, ang programang maghatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan po ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na po natin ang express balita at impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Mainit-init at napakagandang balita po, number 1 pa rin sa serbisyo. Muling napatunayan ang natatanging pamumuno ni Mayor Florida, Ate Rida Robes, matapos po siyang kilalanin ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD bilang Most Trusted at Top Performing City Mayor ng Central Luzon. Batay po sa masusing pagsusuri ng RPMD sa governance metrics, public satisfaction at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto, nakakuha po ng 87.1% na kabuang rating ang ating mahal na punong lungsod. Kasunod po niyan, naglabas na rin ang Social Pulse Survey, Pulso ng Bayan Survey, ng top performing mayor sa lalawigan ng Bulacan para sa buwan ng Mayo 2026, kung saan itinanghal naman po na second top performing mayor ang ating punong lungsod Ate Rida Robes, matapos po siyang makakuha ng tumataginting at napakataas na 94.2% satisfaction rating. Isinagawa po ang naturang survey mula June 1 hanggang 3, 2026 na may margin of error na plus and negative 3% na sumasalamin sa kasiyahan ng publiko sa lokal na pamumuno, pamamahala at paghatid ng serbisyo sa buong lalawigan at buong lungsod. Ang mga pagkilalang ito ay patunay po ng walang humpay at tapat na paggabay ng ating leader para sa patuloy na pag-unlad ng Rising City of San Jose del Monte. Mula po sa City Government at Public Information Office, congratulations po Mayor Ate Rida. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng bawat pamilyang San Joseño. Nagpamahagi ng tig-5 litrong gasoline voucher ang Tricycle Regulatory Unit o TRU sa pangunguna ni TRU Head Alan Cruz para po sa mga miyembro ng iba't ibang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa lungsod na ginanap sa City Convention Center nitong Miyerkules, June 10. 125 tricycle operators at drivers po ang nakinabang sa naturang aktibidad mula sa Igay Paradise Carissa o IPC TODA, Karahume Likaw-Likaw TODA, Palmera North Camellia SJ TODA, Tungkong Mangga TODA at Kaybanban TODA na kasama po sa mga katuwang ng lokal na pamahalaan sa paghatid ng serbisyo na libreng sakay noong ginunita ang mahal na araw 2026. Personal din pong dumalo si Mayor Ate Rida Robes upang ipakita ang kanyang suporta sa programa at makapaghatid po ng mensahe ng pasasalamat sa mga tricycle drivers na patuloy pong nagsisilbi sa ating komunidad. Idinaos po ang third induction ceremonies at first scientific seminar ng Philippine Dental Association o PDA CSJDM chapter na may temang TMD Stole Pain Assessment to Make You Whole. Sa City Convention Center po yan itong Miyerkules, June 10.
Dinaluhan ng mga miyembro ng samahan ng programa upang higit pang mapaunlad ang serbisyong pangkalusugan at maisulong ang kamalayan sa kahalagahan po ng oral health sa buong komunidad. Nagpakita rin po ng suporta si Vice Governor Alex Castro sa aktibidad at pinangunahan ng oath-taking ceremony at pagkilala sa mga newly elected officers ng grupo, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa pagpapatibay po ng mga programang pangkalusugan, partikular na ang mga dental services at pagpapabuti ng oral health ng bawat mamamayan. Idinaos ang third testimonial dinner para po sa mga teachers and criminologist licensure examination passers sa City Convention Center nitong Martes, June 9. Sa pangunguna po ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rita Robes at Congressman Arthur B. Robes, kasama si College President Dr. Roger S. Ambida at iba pang mga kawani ng institusyon, muli pong kinilala at binigyang pugay ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte ang mga San Joseño licensed criminologists at licensed professional teachers na produkto ng City College of San Jose del Monte. Sa temang Achieving Greatness Together, napuno po ng kasiyahan ng selebrasyon na ipinagdiwang ang tagumpay ng mga kabataang San Joseño kung saan nagtanghal pa ang Sinagtala Performing Arts Group ng CCS-JDM, patunay sa natatanging husay at talento ng mga City Collegians. Congratulations po sa mga bago nating criminologists and licensed professional teachers. Isinagawa ng mga miyembro ng Local Interagency Committee o LIAC and Urban Development Housing Board o UDHB ang kanilang second quarter meeting para sa taong 2026. Nitong Miyerkules po yan, June 10, sa Public Hearing Room, New Government Center. Pangunahing tinalakay po sa pulong ang ilang mga mahalagang updates sa mga Informal Settler Families o ISF sa lungsod, Manila Bay Rehabilitation and Preservation Project at ang kalagayan ng mga relokasyon sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po nito ang mga tanggapang nasyonal at lokal na may kinalaman sa mga usaping pantahanan at pabahay. Gayon din po ang ilang mga pamuno ang barangay sa lungsod na layong matulungan ng mga ISFs na magkaroon ng maayos, ligtas at may dignidad na pamumuhay bilang bahagi po ng isang nagkakaisang pamilyang San Joseño. Umarangkada po sa lungsod ng San Jose del Monte ang Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture o DA, Bureau of Soil and Water Management Region 3 nitong Miyerkules, June 10. Katuwang ang City Agriculture Office sa pamumuno po ni City Agriculturist Flora San Felipe at Provincial Agriculture Office, sumailalim po sa orientation seminar ang mga lokal na magsasaka mula sa iba't ibang mga samahan sa lungsod. Pinangunahan po sila ni City of San Jose del Monte Agriculture and Fisheries Council President Mar Policarpio, kung saan sinilip nila ang loob ng Mobile Soil Lab at ang mga modernong kagamitan nito. Sumailalim din po sila sa pagsusuri ng DA Regional Soils Laboratory ang 181 na mga soil samples ng mga magsasaka mula sa kani-kanilang mga bukirin upang tukuyin ang kalidad ng lupa at ang mga posibleng pataba na maaring magpaunlad pa sa mga ito. Layunin po ng proyektong ito na matulungan ang mga magsasakang San Joseño na mapaunlad ang kanilang mga pamamaraan ng pagsasaka at maisulong ang greener environment at sustainable urban farming para sa food security sa The Rising City. Mahigit 1,400 benepisyaryo mula sa lungsod ng San Jose del Monte ang nakatanggap po ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Diyan po yan sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1, ngayong araw, June 11. Matagumpay na pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office katuwang ang mga kawani ng City Public Order and Safety Office o POSO at Barangay Network Managers o BNM
ang payout upang maging maayos at mabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo. Patuloy po na nakikipagtulungan ang city government sa mga pambansang ahensya upang mapalawak ang mga programang nagbibigay ng agarang suporta sa mga Sanoseño na higit na nangangailangan. Pinangunahan ng School Governance and Operations Division, School Health and Nutrition and DepEd CSJDM, katuwang po ang PDA of Philippine Dental Association at iba pang pangunahing stakeholders ang School Fluoridization Kick-Off sa San Jose del Monte Central School nitong Huwebes, June 11. Higit 1,600 na mga mag-aaral mula sa naturang paaralan ang sumailalim po sa fluoridization at nabigyan ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng paglalagay ng fluoride at tamang pangangalaga sa ngipin. Iginawad naman ang plake ng pagkilala mula sa Philippine Dental Association Bulacan Chapter kay Mayor Ate Rida Robes sa kanyang matibay na suporta sa mga programa na may kinalaman po sa serbisyong dental o oral health. Samantala, narito naman po ang mga latest updates tungkol sa pagpapabuti ng sistema at operasyon ng distribusyon ng tubig sa lungsod. Ayos naman kami magbayad. Siyempre, dapat yung servisyo nila maging ayos naman din dapat. Kung kailan yung wala kaming tubig eh. Nahirapan na yung mga tao dun sa proseso nila ng prime water. Sa tubig, sa serbisyo. Hinimok ng isang konsehal sa Bacolod City ang kanilang pamahalang lungsod na kumuha ng aral mula sa lungsod ng San Jose del Monte kung saan namagitan po ang lokal na pamahalaan sa talamak na kakulangan sa supply ng tubig at pinapasok ang Metro Pacific Water bilang interim operator. Sa artikulong isinapubliko ng Daily Guardian ayon kay City Councilor Wilson Gamboa Jr., dapat pamarisan ang paggamit ng San Jose del Monte ng ordinansa bilang modelo para sa paggiit ng pamumuno ng lokal na pamahalaan sa pagtugon po sa mga problema sa serbisyo ng tubig. Para kay Gamboa, ang pangunahing aral ay ang isang lokal na pamahalaan ay dapat manatiling may kontrol sa solusyon habang nakikipagtulungan sa isang pribadong utility provider. Dapat anyang gamitin ng Bacolod ang parehong prinsipyo dahil ito ay tumatalakay sa mga alalahanin na kinasasangkutan po ng Prime Water Infrastructure Corporation, ang pribadong kasosyo o partner ng Bacolod City Water District. Iginiit pa ng Lingkod Bayan na dapat ay above the problem at hindi dapat maging sunod-sunuran sa mga pribadong interes. Nilinaw ni Gamboa na ang posisyon niyang ito ay hindi pagtanggi sa pakikipagsosyo sa mga pribadong korporasyon ng tubig. Bagkus, ang mga naturang kaayusan ay dapat ituring bilang mga partnership sa paghatid ng pangunahing mandato na ayusin ang serbisyo publiko. Hindi daw po dapat isaalang-alang ng Bacolod ang sarili nilang permanenteng nakatali sa Prime Water kung mabigo man ang kumpanya na matugunan ang mga obligasyon nito sa ilalim ng joint venture agreement sa kanilang water district. Kung may lumabas na mas may kakayahan at tumutugon na pribadong entity, maaaring i-consider ito basta't sumusunod sa batas at kontrata. Ang karanasan ng San Jose del Monte, dagdag niya, ay dapat magsilbing babala at aral para sa lungsod ng Bacolod. Sa halip na umasa sa umiiral nitong water utility, dapat daw pangunahan ng Bacolod ang paghatid ng mga serbisyo ng tubig sa pamamagitan ng isang collaborative arrangement at isang ordinansa ng lungsod na malinaw na tumutukoy sa pagbabantay ng serbisyo publiko. Dahil sa mga aksyon ng lokal na pamahalaan hinggil sa suliranin ng distribusyon ng supply ng tubig, naging laman po ng balita ang lungsod ng San Jose del Monte sa iba't ibang mga local at mainstream media. Bilang isang LGU o Local Government Unit na umaksyon sa palpak na serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation, nakasentro ngayon ang atensyon ng sambayanan sa masigasig at bayanihang hakbang na isinasagawa ng bawat pamilyang San Joseño.
Samantala, patuloy pa rin po ang mga tauhan ng Metro Pacific Water at Task Force Tugon sa pakikipag-ugnayan sa mga pamunuang barangay sa lungsod upang makapaghatid ng tuloy-tuloy na water rationing sa mga apektadong komunidad. At dahil pasukan na rin po, ilan sa mga nahatiran ng tubig ang mga eskwelahang nakakaranas ng water interruption. Ayon sa Metro Pacific Water, dumadalas din po ang natatanggap nilang reports tungkol sa nakawan ng metro sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kaya po paalala sa lahat na maging alerto sa mga masasamang loob na magtatangkang gumawa nito at guluhin ang mga sinimulan nating trabaho para maibalik ang tubig para sa bawat pamilyang Sanoseño. Nakipagtulungan at nakikipagtulungan na rin po ang MPW sa PNP para imbestigahan ang mga insidente ng nakawan. Ang sino mang mapapatunayang gumawa ng krimen na ito ay mananagot sa batas. Tara po at silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Biyaheng Barangay Muzon proper po tayo bilang bahagi ng National Immunization Program. Nagsagawa ng libreng check-up at pagbabakuna para sa mga sanggol at kabataan ang pamunuang barangay, katuwang ang City Health Office nitong Miyerkules, June 10. Layunin po ng programang ito na mapanatiling ligtas, malusog at protektado ang mga bata laban sa iba't ibang uri ng sakit sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng konsultasyon at pagbabakuna. Patuloy namang hinihikayat ang mga magulang na samantalahin ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan upang mabigyan ng sapat na proteksyon at pangangalaga ang kanilang mga anak. Sa Barangay Santo Cristo naman po, nagsagawa ng road concreting at fencing ang pamunuang barangay sa kalsada ng Kabungan Towerville nitong Miyerkules, June 10. Layunin po ng proyektong ito na mapahusay ang kaligtasan, kaayusan at kaginhawaan ng mga residente sa lugar sa patuloy na pagsisikap ng pamunuang barangay na makapaghatid ng mga serbisyong may direktang pakinabang sa mga mamamayan at maisulong ang mas ligtas at maayos na komunidad para sa lahat. Sa BGC o Barangay Gumaok Central naman po, ngayong Pride Month, nagkaroon ng seminar ang pamunuang barangay at mga kawani nito tungkol sa LGBTQIA+ rights and HIV awareness sa pangunguna po ng isang non-government organization nitong Miyerkules, June 10. Dito tinalakay ang mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, alinsunod po sa mga umiiral na batas at mga panuntunan sa bansa, gayon din ang mga paglilinaw tungkol sa HIV at masamang epekto nito sa komunidad. Bilang isang inclusive community, layunin po ng pamunang barangay na maisulong ang patuloy na pagkakapantay-pantay, pagpapahalaga sa kapwa at ang kahalagahan ng respeto sa bawat isa. Kaya naman po, Happy Pride Month, Pamilyang San Joseño! Dako naman po tayo sa Barangay Paradise 3, matagumpay na naisagawa ang bloodletting activity ng pamunong barangay katuwang City Health Office at ang kanilang mga blood heroes ngayong araw, June 10. Layunin po ng programang ito na makatulong sa mga nangangailangan ng dugo at hikayatin ang mas maraming tao na maging blood donor para sa bayanihang pagliligtas ng buhay at magandang kalusugan. Lubos naman po ang pasasalamat ng pamunong barangay sa lahat ng nakiisa at nag-donate ng dugo, gayon din po sa mga medical personnel, volunteers at mga tumulong upang maging maayos at matugampay ang naturang aktibidad. Abangan po ang kabuuan ng mga detalye ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño at Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages po ng bawat tanggapan ng City Government
at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. At syempre, sa ating mga mahusay na mga campus broadcasters. Susunod, ating alamin ang natatanging kwento ng inspirasyon, pagpupursige, sama-samang paggarap sa hamon at syempre ang tagumpay na pinagdaanan ng ating mga best radio broadcasters ng Central Luzon. Ang kanilang naging karanasan sa NSPC 2026, alamin sa pagbabalik ng PIO Live. Edukasyon na talagang pinapalalayan ang ating mahal na congressman at ating bida at ating barangay captain. Masaya ba kayo? Hapon. Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. Like, comment at mag-share na po dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat San Joseño. Kaya makilahok na po at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Ngayong taon, nagningning ang mga kabataang San Joseño sa larangan po ng campus journalism. Ang ilan sa kanila nakarating sa National Schools Press Conference o NSPC 2026 sa Ormoc City, Leyte. Sila po ang naging kinatawan ng buong Region 3 o Central Luzon. Kabilang sa kanila ang mga naging o radio broadcasters mula sa First City Provincial College. Kaya naman po ngayong pasukan na, ating alamin ang kanilang natatanging kwento ng inspirasyon para sa mga kapwa nila kabataan. Panoorin po natin ito. Magandang San Joseño, ito po ang PIO Live. Ngayong araw, makakasama natin ang mga talented at best of the best campus broadcasters sa buong Central Luzon. Mula po sa the best, First City Provincial College. Welcome to our studio, our FCP Shans, diba? Tama? Magpakilala muna kayo sa ating mga kababayan. Hello, Mike. Hello, Test. This is a sound check. This is your showbiz presenter, Churiz Reyes. Voicing truth, one story at a time. This is Zia Valeria. Soundcheck, mic test. I am Rain Ibanez, your sound engineer. Airing beyond the wave of headlines. This is Lynn Fernandez, your anchor number 2. Broadcasting stories right here, right now. This is your live reporter without a guess. This is Thalia Valdez. Ahoy! Frontlining for Sports Game Time. This is James Delgado. Your news anchor 1, say less. This is Sev Martinez.
And I am their coach, Hildy. And this is the Nation's Frontline. This is the perfect opportunity po para makilala natin ang mga best of the best campus journalists natin at narinig nyo straight from them kung bakit sila ang hinirang na Regional Schools Press Conference Grand Champion when it comes to radio broadcasting English. Sir, unang-una sa lahat, Sir Michael, congratulations. How does it feel po na bit-bit ninyo, hindi lang ang FCPC, kundi ang buong City of San Jose del Monte at kayo ang hinirang na RSPC champion? Wow. First of all, thank you so much, Sir Brian, and for the PAO and for this opportunity na makapag-share kami. No? By the way, sobrang happy kami to share our learnings or mga pinagdaanan namin to achieve this championship. Sobrang malaking bagay sa amin to or big deal sa amin yung maabot tong championship na to kasi we are at our second year of back-to-back in San Jose del Monte as reigning champion. And malaking pressure sa amin nung una na bigyan ng karangalan yung buong division of San Jose del Monte. And this year, nagawa natin yon. Thankfully sa tulong ng mga taong sumuporta din sa atin. Of course, sa buong First City Providential College and sa buong radio broadcasting team na nandito. They work so hard and I'm really proud of them. At nagbunga po ang pagtatrabaho ng mga batang to. Standing beside po, Sir Michael, ang ating best radio broadcaster of Central Luzon, Pierre. Ano ba ang sekreto? Bakit ikaw ang tinuturing na best radio broadcaster sa buong Central Luzon, ha? Hindi lang buong lungsod ng San Jose del Monte. For me po, wala pong sikreto sa pagiging isang magaling na broadcaster. Ang pinaka-foundation lang po is yung puso, yung passion, and yung love mo sa ginagawa mo. I think ayun po talaga yung naging foundation ko para maging hirangin na isang magaling na broadcaster. And talagang sobrang thankful po talaga ako na na-achieve ko po yun. And hindi ko po ma-achieve yun by myself. Of course, with the guidance of others po. Kay coach, yung mga team members ko and past mga alumni and mga seniors po na tumulong po talaga upang hubugin po ko para maging isang ganap na broadcaster. And speaking of, did you draw strength from these members na nakasama mo sa buong duration ng inyong campus journalism journey? Actually po, ayun po talaga yung pinaka-foundation ko as a broadcaster. Yung drawing strength from others po. Talagang ayun po talaga yung pinaka-strength ko po talaga. Yung pagkuha po ng inspiration from others po. And yun po talaga yung naging inspiration ko po para pagbutihin pa. And how about your confidence level? Ito ba ay nakatulong para mas ma-boost ang confidence level nyo bilang mga kabataan? Because let's face it, isa po sa mga challenges ng mga kabataan ngayon ay medyo mahiyain sila. But because of this exposure, because of these events, these programs, na ibuboost na ilalabas natin ang confidence level nila. Is it the same story sa'yo, Pierre? Yes po. Talagang nahubog po talaga yung self-confidence ko by campus journalism and radio broadcasting specifically po. Kasi before po ako pumasok sa field na to, talagang napakababa po talaga ng self-confidence ko to the point na dapat po hindi ko po itutuloy yung pag-audition ko po dati sa radio broadcasting. But yun, napilit po ako ni mama and stuff. And hanggang ngayon ay talagang hindi ko po nire-regret yung decision ko po na yun kasi talagang ayun po talaga yung nagpahubog sa akin upang tumaas po yung self-confidence ko. And this is the story na dapat po naririnig ng mga kabataang San Jose nyo kasi from Pierre na mahiyain to the best radio anchor ng buong Central Luzon, di ba? You are really an inspiration to everyone. Si James ba, is it the same story sa'yo? Ganon din ba? Mahiyain din ba si James nung una? Actually, yes po. Mahiyaan po ako bago po ako pumasok sa Radio Broad. Bago po ako pumasok sa radio broadcasting is meron na po nagpo-push sa akin na mag-try nga po mag-audition. And yun nga po, nakapasok ako ng radio broadcasting, the division level, until to regional level. Nagkaroon po ako ng doubt sa sarili ko na kaya ko po bang ma-meet ang standards ng isang NSPC worthy team bilang individual, bilang reporter. Kaya ko po ba? Which is, I am very thankful po sa mga kasamaan ko dahil po, even if meron akong takot, pangamba sa sarili ko is, nandiyan lang po sila, si Sir
Kuya Michael, si Kuya Pierre, Ate Cha, and all the team and the seniors, as well as our principal and the school, they are very supportive po sa laban po namin. And this is something na laging dala-dala ng mga taga-FCPC. Ganun pa talaga kagaling at kapalaban ang mga FCPians? For me, yes po. To be champion is to have a mentality of a champion po talaga. But it's not you are given na magaling ka na po in the first place. It is all about the cooperation, the unity, and yung hard work po, yung mga trainings. I think that that is a specific that FCPC is giving to its students, to campus journalists like us who is competing in the national level is nagbibigyan po kami ng pansin, tuon, at attention po. Kaya naman po kami bilang estudyante is gini-give back lang po namin yung support nila. Ma'am Star, broadcast journalist talaga to. Napakagaling mag-promote ng school. And definitely, feeling ko mas maraming kabataan ang ma-inspire to join your team. Si Bea ba, kanya-kanya kayo ng role, di ba? Sino ba yung nilulook up nyo dito? Sino bang pinaka-leader ninyo? Sino bang pinaka-inspiration ninyo? At ano ang naging role ng mga ito sa inyong journey dito sa campus journalism? I would consider si Pierre po ang aming team leader because ever since sa process ng aming script writing during trainings po ay talagang nakikita ko po yung pagiging considerate niya sa person, sa palaging pag-a-assist sa amin when it comes to arranging our script, sa proofreading po and our grammars po, and also being a very loving member to us sa RBE. At mas naging connected ba kayo sa lahat because of the journey na pinagsamahan ninyo? Yes, I would say that. Si Charlene, ikaw naman Charlene, can you consider yourself more of a follower or a leader? I would say na before, I was a follower because syempre, nag-learn pa rin talaga. Pero as time passes by, ngayon na before grade 12 student kami, graduating, and inaasahan na senior, nililook up. So, we need to stand up talaga para sa mga juniors na willing matuto. And actually, there are fast learners talaga and they are willing to learn. So, that's why sila rin, yung sarili nilang efforts, yung connection na na-make namin is, yun yung one of the factor na kung bakit nanalo kami sa RSPC, and also yung faith na meron kami kasi tuwing competitions before and trainings then before kami mag-start ng training, we always start our day with a prayer. Kaya pala mas tumibay ang po. relationship ninyo at talagang hindi kayo pinabayaan Yes po. ni Lord. Si Rain, pag-usapan natin. Si Rain po kasi ang inyong technical director. Yes po. Ano ba dapat ang requirements para maging technical director? Ano lang po siguro, for me, kailangan sharp lang din po yung pandinig and kailangan mo lang din po magkaroon ng connection sa team mo kasi yun po talaga yung pinaka-foundation sa pagiging technical director. Yung connection po habang nagbo-broadcast po. How about personal connection with your members? Ano yung inspiration na nakuha mo from your kuyas and ates? Ano po, siguro po yung pagiging lagi nilang positive and yung meron po kasi kaming tagline na ano po, ito po yung naging po talaga namin, kinukuhanan namin ng lakas tuwing press con. Ang pagkakaroon po namin ng puso, humble, and ikaw lang, Lord. Yun po, yung pinaka-strength po namin as a group. Talagang in line with the number one, si Lord number one ng pamilya San Joseño talaga. Yes. Talagang definitely naka-align sa direction. Ikaw naman, balikan natin yung very emotional moment ninyo when you won sa RSPC sa Baler Aurora. Balikan natin ang memory lane. Kumusta kayo that time? Honestly po, looking back to RSPC, marami po kaming uncertainties that time, things na hindi po namin maiwasan isipin, but still despite of that po, we really had faith po, not just kay Lord, but to each other as well. Pinagkatiwalaan po talaga namin yung isa't isa, like what Pierre and Rain said po, na foundation po talaga namin yung connection po namin with each other. I remember po the night before the awarding na
ano po, we were crying po kasi sobrang, hindi naman po sobrang umaasa, but yun nga po, andun po yung faith po, yung hope na meron pong possibility. Kasi po, kahit hindi po namin inaasahan na ganun po yung magiging performance po namin. And at that time, hindi po namin iniisip na best of the best na po namin yun. Still po, we were given the chance to represent Region 3 and sobrang thankful po namin doon sa opportunity na yun. And it's all worth it, no? Yes Lahat po. ng pagod, paghihirap, at saka sacrifices na ginawa nyo. Ikaw naman, Charmaine. Este. Ikaw naman, Mary. Isa ka sa mga iyakin that time? Saan ba nagmumula lahat ng mga emotions na? Nagmula po yung emotions ko because nakita ko po yung dedication, yung passion, compassion ng bawat member namin sa yung sa mapoproduce namin during that time. Kasi I remember nga po nung paglabas po namin ng room kung saan po kami nag-broadcast, yung final output po namin is nag-hold back po kami ng iyak, ng tears kasi Lord, thank you kasi natapos na po after months of training, yung pressure natapos na doon sa mismong 5-minute na yon. Kasi nga po as a broadcaster, 5 minutes ay na pinakamahabang buhay mo, ganon. And sobrang naging emotional po kami noon kasi pinag-pray po namin yon, and we know sa sarili po namin na kaya po namin. Kasi may tiwala po kami sa isa't isa. But based on your performance, syempre kayo, alam niyo mismo na ganito kami, palaban kami, winning performance. Pero kung i-assess niyo yung performance niya, did you talaga think na, sigurado na tayo? Personally po, as their floor director that time, is may tiwala po ako sa bawat isa. And ayun po kasi yung talagang foundation namin na yun nga, kailangan magtiwala sa isa't isa. May tiwala po kami kay Rain kasi siya po yung technical director namin. And bawat bigkas po nila, I'm praying na sana mabigay nila yung best nila. Sana wala silang regrets. Kasi every time na matatapos yung broadcast namin, kami ni Kazaya, lagi naming sinasabi na sana hindi pa to yung huling broadcast natin. Ayun po talaga yung pinanghahawakan namin ever since TSPC po. How about you, sir? Did you expect that these kids will go to the nationals? Or you were pressuring them? Positive pressure naman po. Nung una ko silang napakinggan kasi, some of them are old radio broadcasters, but some of them are first-timers in this category. So, nung nagkaroon kami ng audition, parang nagkaroon ako ng vision sa sarili ko na may mga potential sila na parang I could see myself from them nung ako yung nag-start parang then before as a campus journalist before and a radio broadcaster na nakatungtong din na NSPC. So parang nakita ko sa kanila na kayang-kaya nila. So from that moment, sinabi ko sa sarili ko na bibigyan namin ng magandang laban through training and tamang mindset and yung tipong dapat hindi magiging complacent sa bawat training at sa bawat laban. Kasi yun yung lagi kong sinasabi sa kanila na pag nag-training tayo, may nag-training din na iba. And dapat alam nila yung purpose nila. Bakit na sila nandito sa category na to? Bakit sila lumalaban? Not only for their names, for their credential, but also for their school, for division, and finally for our Region 3. Yeah, and for the whole community talaga. Yes, for them. Okay, let's move forward. After you won RSPC, you had at least 2 weeks to prepare. Tama po ba? Ano ang mga preparations, Pierre, na ginawa ninyo in just 2 weeks bago kayo makarating ng Ormoc City later? Ayun po. Sobrang pressured po talaga after nung panalo po namin. Since knowing na last year po yung NSPC winner is the Region 3. So parang sobrang pressured po talaga namin noon. And talaga ang naging preparation po namin is ayun po, the usual training po. But we set our minds na dapat lock in. Na dapat mas rigorous yung training natin. Dapat mas focus tayo. Kasi we have a title to defend. Ganun. Pero not too much pressure since too much is never good. Yeah, para at least nag-i-enjoy pa rin kayo at the Yes po. same time. Ikaw ba, James, pag-usapan natin, may idolo ka ba na radio broadcaster or any broadcast journalist? Meron po, Sino katabi ba? ko. Ay, okay, other than your colleague,
Sino ba yung mga iniidolo nyo na mga broadcast journalist na talagang inspiration nyo? I think po mostly po kasi nanonood po ako ng volleyball, yung mga UAP courtside reporter po, Okay. which is very aligned din po sa akin, which is sports presenter. Yeah. Yun nga po. Naging idol ko po sila kasi po ang gagaling po talaga nila. They can report well, they can think fast, and they can produce something better that will going to thrill the audience po. Which is, I think yun din po yung naging rason kung bakit po naging mas magaling ako bilang individual. Because meron po akong tinitingalang tao, meron po akong challenges na nafe-face. At yung challenges na yun po is na-overcome ko rin po. Which is, I become better nga po. At saka, actually, marami sa mga sports anchors natin or mga commentators sa sports, sila ay nag-shift into broadcast journalism actually. One is Nico Wahe of GMA7, nag-sports anchor siya. Ikaw ba, Bea, sino sa mga broadcast journalists ang tinitingala mo when it comes to overall package ha? Hindi lang sa pagsusulat, hindi lang sa pagbabalita, but the inspiration na pinoportray niya sa mga kabataan? I would say, can I ask? Yeah, go ahead. Does Cara David count? Because I know they're like more on documentaries, but I really admire how Cara David is. You can really tell that she really is like one of the people. She is siding to them, knowing their stories, knowing their experiences. For me, I want to be that type of journalist where they can depend on me for telling the truth, for giving them voices. So I really look up to her whenever I see her at my Facebook reels and posts. And she's fun to watch, no? Yeah, Lalo ngayon na definitely. talagang very Gen Z ang approach. And she's really an award-winning journalist. Kaya actually, tinitingala siya ng maraming kabataan. And speaking of kabataan, marami sa mga kabataan natin ngayon ang medyo nagtatanong na, paano kaya kung subukan ko? Ikaw ba, Charlene, kung bibigyan mo ng mensahe ang isang kabataang mahiyain, but they want to try it, ano ang mensahe mo sa kanila? As a campus journalist na ordinary student lang before, talaga, ordinary student lang, go nyo yan. Hindi kasi, expound ko lang, wait lang. Go nyo yan kasi, although may nagsasabi talaga na wala namang pera sa journalism, wala namang pera sa broadcasting kasi talagang connections lang yan. Pero realistically, yeah. Pero ang pinawalaw ko po talaga is yung passion kasi because I will never imagine myself na nandun sa field na hindi naman ako nag-e-enjoy, na wala dun yung passion ko. Pero hindi lang kasi puro passion eh. So, kailangan mo rin ng talino. Ayun. So, ang message ko lang din po sa mga kabataan na gustong-gusto talaga mag-try, go nyo yan. Wala na kung push nyo yan. Huwag nyong isipin yung mga sinasabi ng iba. Yes. Amen to Yes. that. Simpleng message, but at least it's the reality. Pahabol lang. Trust in the Lord. Yes. Yeah, because you are very talented actually. Preparation will always be the key. Nag-prepare kayo, you worked hard for it, and you earned it. Ikaw naman, Rain, may mga kabataan kasi na baka naman hindi talaga mahilig mag-broadcast, magsalita. Siyempre, may ibang talents na pwedeng magamit nila. Lalo na sa inyo, technical. Hindi talaga ikaw ang naka-front sa pagbabalita. Ano ang mensahe mo sa kanila na mahilig sa pagta-transition ng music, pag-mix ng music, pakikinig sa mga kasama, pag-organize? I-explore nyo lang ng i-explore hanggang sa makarating kayo sa kung ano man dinidream nyo. And, ayun lang. Push nyo yan din. Push lang po. Kapag may opportunity, i-take nyo lang. Take the risk always. And Zia, I would like to get your comment naman. How proud are you na you were able to represent your school, your city, and you represented Region 3?
Honestly po, first of all po, I'm really, really proud of them po. Kasi po, it takes initiative to join something like this, yung radio broadcasting po, being a campus journalist. And hindi lang po initiative yun nandun, but also passion as well, yung puso po, yung love po sa paggawa po, o sa hahatid po ng katotohanan. I would say po na yung team po na nabuo po namin, hindi naman po kasi kami nabuo dahil sobrang galing na po namin. We were formed dahil po there's potential. So from that potential po, sinubukan po namin i-mold yung isa't isa to the character na meron po kami ngayon sa pagbo-broadcast po. And from that po, we can say na yung hard work po namin, nagpe-pay off po talaga siya kasi never po namin in-expect na from the audition nung sa FCPC ay mararating po namin yung nationals po and we would represent Region 3. And hindi lang naman po yun yung mga naging factors po, ba't po kami nakarating ng nationals. I remember po, marami rin po kaming pinagdaanan, but yun din po yung naging steps po para marating din po namin yun. And from that po, I'm really, really proud of them and I'm really thankful na nakita and nakilala ko po yung team ko. Ayan, nagdadrama na siya. Nagdadrama na si Zia. Okay, which leads me to my question na more than the concepts na natutunan nyo, mga strategies, ano ba ang baon ninyo? From all the experiences ninyo, from your school to the division level to RSPC and from the nationals. For me po, yung pinakabaon po namin is yung puso po namin to tell the truth and to be the voice of the voiceless. Kasi po as a radio broadcaster, syempre, boses po yung puhunan natin. Hindi lang tayo sa script, but syempre, ang pinaka-importante po is boses. So at the same time, yung puso nga po natin, kasi if wala po tayong puso sa isang bagay, parang wala lang siya. Parang wala lang siya sa atin. We just do it for it. Not because we wanted to, but because gusto lang natin. Yun lang po. And that voice comes with the responsibility po talaga, being mga campus journalists. And of course, I am very excited to see you grow. Siyempre, marami sa inyo. Ilan ba dito ang nag-graduate na? And they will pursue na a new direction of their lives? Apat. So, apat pala ang maiiwan. But, syempre, hindi dyan natatapos ang legacy ng team ninyo. Okay, Sir Michael, kayo po ba? Ano po ba ang mga next na hinahanap nyo para at least mai-announce na natin? Baka naman maka-invite tayo ng mga kababayan natin, mga kabataan natin to join your team. Timing pala to, sir, no? Para perfect for invitation of our new team. So, napakinggan nyo po mga kasano sa inyo ang team ng FCPC at ng buong San Jose del Monte na lumaban sa National Schools Press Conference. So, nakaraan lang sa Ormoc City. And 4 of them graduated already, and I'm really happy to share na 3 of them took journalism and broadcasting course sa college nila. And sobrang happy kasi yun yung masasabi kong fulfillment na ipagpapatuloy nila yung journey. And going back sa lahat ng mga FCPCians na gustong mag-try and mag-audition for this year's team, we are looking for 4 potential na talagang gustong-gusto rin makipagsabayan at matuto sa larangan ng radio broadcasting at sobrang enjoy kasi pag nag-training kami, not only for skills, for technicalities, but we also bond to each other. We go out and I make sure na habang nag-training kami, na-enjoy namin yung journey. So, kita-kits sa audition. And I think that's the most important thing. Natututo na kayo, nag-enjoy pa kayo. And with that, syempre gusto natin pasalamatan ang lahat ng mga tao behind your success or na naging part ng journey nyo. Umpisa natin sa inyong anchor, Kel. Sino yung mga gusto mong pasalamatan on behalf of your team? On behalf of my team po, I would like to thank everyone na talagang sumuporta po sa amin. Firstly, yung mga seniors po namin na talagang tumulong po sa amin para maging mas better pa and talagang ma-improve pa po yung mga kailangan po namin ma-improve. And syempre si Coach Michael na talagang nag-push sa amin na i-feel nyo pa, ganun. I-feel nyo pa. Ayun yung pinaka-tagline. Ayun yung pinaka-tagline ni Coach, yung i-feel nyo pa. Ganun. And syempre yung mga alumni na talagang bumibisita sa amin, yung mga past po na mga seniors namin na nilulook up po namin and talagang hanggang ngayon ay talagang nasa puso pa po namin yung mga words nila and yung passion po na pinasa nila sa amin and ayun po.
And syempre sa family po namin na talagang walang sawang sumusuporta sa amin na kahit ginagabi na po kami ng trainings. Talagang go pa rin po na ipagpatuloy dahil passion po namin. Napakatibay po talaga ng support system na kailangan para magtagumpay dito. And finally, Sir Michael, baka may mga last few na gusto nyo pong pasalamatan on behalf of the whole FCPC community and everyone. Yes. First of all, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin during our training, sa lahat ng mga taong tumulong at sumabaybay sa team namin, sumuporta at nagbigay ng tulong, lalong-lalo na sa buong First City Provincial College na walang sawang yung binigay na suporta sa amin from division to region and up to national level. Maraming salamat po. And of course, sa buong San Jose del Monte City, sa PIO, kay Sir Brian, maraming salamat kasi you were part of this journey as well, Sir Brian, na talagang nag-impart din ng something na dala-dala nila until now. And sa buong San Joseño at sa buong Region 3 na naniwala at patuloy na naniniwala sa power of campus journalism this day. At deserve nyo po yan. Kaya po siguro ganito kaganda yung legacy na iniiwan ng mga batch po ng mga radio broadcasters natin. And with that, maraming salamat po sa lahat ng tagumpay na ibinahagi nyo sa ating lungsod. Maraming salamat po sa ating mga campus broadcasters mula sa First City Provincial College na bumisita at nagbahagi po ng kanilang kwento ng inspirasyon at tagumpay dito sa ating studio. Ang inyong kwento ay inspirasyon po para sa bawat kabataang San Joseño. Abangan po kung sino pa ang mga susunod mga proud San Joseños na makakasama natin, lalo na yung mga radio broadcasting team, future na 4 broadcasting team members na makakasama ng FCPC. Maraming salamat. Ito po ang PIO Live, Area San Joseño. Thank you very much, everyone. At yan po ang ating panayam sa ating mga best radio broadcasters ng Central Luzon. Mula sa the first and the best, First City Provincial College. Nawa po ay may mga napulot tayong aral ang ating mga manunood, lalong higit ang ating mga mag-aaral na San Joseño. Dako naman po tayo sa mga impormasyon, mga anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Unang pabatid po mula sa Barangay Paradise 3, pansamantalang hindi magagamit ang kanilang covered court mula June 11 ng gabi hanggang June 14 dahil po yan sa isinasagawang pagsasaayos at pagpipintura dito. Ito po ay bilang bahagi din po ng paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng kanilang liga kung kaya't inaasahan ang pangunawa at pakikiisa po ng bawat residente at kalapit barangay nito habang isinasagawa ang naturang beautification project. Hinihingi po ang inyong pangunawa dahil para na rin po ito sa mas maayos at komportableng pasilidad para sa bawat mamamayan. Pabatid po mula sa Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa bloodletting activity na Dugo Mo, Buhay Ko na gagawin po ng ospital sa pakikipagtulungan ng Bulacan Provincial Blood Center. Gaganapin po yan sa June 15, Lunes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte Roof Deck Multipurpose Hall. Halina po at maging kabahagi ng makabuluhang adhikaing maghahatid ng pag-asa at makatulong sa mga nangangailangan po ng dugo. Sama-sama nating ipakita na sa bawat patak ng dugong maibibigay, may buhay na mabibigyan muli ng pagkakataon. Ngayon pa lamang po, maraming salamat na rin po agad sa ating mga blood heroes. Mula naman po sa Public Employment Service Office o PESO, isang malaking anunsyo po para sa ating mga job seekers dyan.
Sa araw po ng kalayaan, bukas, panibagong pag-asa ang inyong aabangan sa Araw ng Kalayaan Mega Job Fair 2026. Gaganapin po yan sa SM City San Jose del Monte kung saan maraming kumpanya, oportunidad at mas maraming pangarap pa ang maaaring matupad. Kaya ihanda na po ang inyong mga requirements at sugod na, mga kapeso. Pabatid po mula sa City Engineering Office ng ating lungsod, sila po ay naghahanap ng mga aplikante na kanilang makakasama sa tanggapan bilang mga job orders. Ilan po sa mga kailangan ng kanilang tanggapan ay driver, skilled workers, kabilang na po ang mga karpintero, mason, painter, plumber, electrician, o mga glass and aluminum works specialist, tile setter at mga labor o helper. Para po sa iba pang detalye, magsadya lamang po sa kanilang tanggapan sa second floor dito sa New Government Center. At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob, at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna po ng balita at impormasyon, mahalaga rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo po tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din naman sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Sabi po ng aking kumparing si Frederick Douglass, "Power concedes nothing without a demand." Napapanahon po dahil sa bawat laban para sa kapakanan ng nakararami, mahalaga pong tandaan na ang pagbabago ay hindi bunga ng paghihintay, kundi po ng pagkilos at pagkakaisa para sa iisang layunin. Ang bawat paninindigan ay isang hakbang tungo sa pagkamit ng kung ano po ang nararapat para sa mga mamamayan. Patunay po dito ang patuloy na pagkilos ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes at ng taong bayan, lalo na po sa usapin ng tubig. Ang bawat petisyon, mga legal na hakbang at sama-samang paninindigan ay patunay po na ang karapatan sa maayos at sapat na serbisyo ay hindi kailanman nakakamit sa pananahimik, kundi sa pagkakaisa at pagkilos. Kasabay po nito, sa paggunita po ng Araw ng Kalayaan bukas, mahalagang tandaan na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa paglaya ng bansa noon. Ito rin po ay tungkol sa kakayahan ng ating mga mamamayan ngayon na igiit at ipaglaban ang kanilang mga karapatan at marinig ang kanilang boses. Sapagkat ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita sa mga mataong may tapang na manindigan kung ano ang tama at kung ano ang nararapat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Pero dahil kayo po ang bida sa segment na ito, deserve nyo ng isang malakas na shout out. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Unahin na po natin ang ating mga kababayang nakatutok ngayon sa ating programa, ang ating mga BPIOs na talaga namang bahagi po ng ating laban upang maisaayos ang serbisyo ng distribusyon ng tubig. Nakatutok po si Ma'am Mercy Palma Anilao. Congratulations daw po, Mayor Ate Rida Robes. From Ma'am Luisa Acosta, maraming salamat po, Mayora, sa serbisyo. God bless you po. From Nate Josh. Nate, napaka-supportive at laging nanonood. Nakatutok si Nate, ang ating campus broadcaster mula sa Tungkong Mangga Elementary School. Hello, Nate! Congratulations daw po sa lahat ng mga radio broadcasters ng First City Providential College. At proud na proud si Nate bilang isang San Joseño. Hello, Sir Brian. Kuya Sev, hello po. From Nate, ang ating bunsong campus broadcaster. Hello din po kay Esther G. Legaspi at ipinapaabot po niya ang pagbati kay Mayor Ate Rida Robes. Kay Neri May Suten Lopez, pa-shoutout daw po. Hello din po kina Marilyn Aisma at Maddie Morales Batas mula kay Ate Annalyn, kay Ate Ayen Morales. Hello po kay Ma'am Claudia Santos, good afternoon.
From Sir Michael Arizala ng FCPC, my family. Sir, thank you very much sa pagtutok at congratulations po. Marami pa po sanang tagumpay ang makamit ang inyong grupo. From Ken Jacinto Vlog, shoutout po sa lahat ng mga taga-barangay Muzon East. Hello din po kay Kate Picones. Picones or Picones? Yeah, kung ano man yan, kung gaano kasosyal. Mula po kay Justin Carl Barit. Hello po sa lahat po ng mga nakatutok na mga kababayan natin dito sa PIO Live. At dyan po, nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama, at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share, at huwag kalimutang i-follow ang ating official Facebook page na Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live. Happy Independence Day po! Magandang araw and happy long weekend! Maraming salamat, Aria San Joseño.